Magandang umaga po sa inyong lahat. Naririto po ang aking ulat para sa ikalawang semestre ng ating Barangay Assembly sa taong 2021. Naririto po ang aking ulat bilang kabahagi ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. Bilang committee chairperson ng evacuation, ay pinangunahan natin ang paghahanda ng mga evacuation sites kasama si SK Chairperson Jenny De La Torre sa pagdating ng bagyong Ulysses. Mula sa covered courts ng ating barangay hanggang sa pakikipag-ugnayan sa mga School Disaster Risk Reduction Chairman ng San Gabriel Elementary School na si Mr. Montano Pinlac at Mr. Jerome Banting ng Santa Lucia High School. 24 na oras na pakikibaka sa puyat at pagod kasama ng Red Cross Volunteers, SK Jenny, BPSO at ilan pang mga empleyado ng barangay para lamang masiguro na nailagay ang lahat ng nasa alanganing lugar tungo sa mga evacuation sites. Sa awa ng may kapal ay nakaraos ang mahigit na isang araw na walang sinumang nasaktan dahil sa mahusay na paghahanda ng buong konseho at mga ahensyang katulong nito. Sir, go ahead. Sorry, 3 ako. Ay, basta, oy! Hindi, sir, padagdagan natin ng padagdagan natin ng building kay Sir Banting para mabuksan pa yung ibang rooms. Kasi madami pa tayong kukunin dito sa may Taraville pa po. Madami pang nagpaparescue ngayon kahit huli na. Wait na lang, sir, gawan po natin ang paraan. Big Tango po. Pakuniban, ma'am, meron din nagpaparescue. Ayan. Ayan na po yung isang team na kumuha ng mga tao. Ayan, subukan po natin pasukin ngayon. Dito po tayo sa Taraville area. Bababa na po tayo. Nay! Pakiuna po natin yung naka-wheelchair. Pakiuna yung naka-wheelchair. Dito ka na lang, Joe. Upo. Dito kayo po, B. Ayan, wala na tayong magagawa po. Siksikan na tayo. Yung naka-wheelchair po. Yung pag-ano na lang. Dito. Uy, mga bata, dito huwag na upo, B. Doon ka ron. Upo ka kayo, upo ka kayo. Yung naka-wheelchair po. Ayan, paano na tayo magkakasa? Sige po. Bata, andun ako sa tennis court. Si ano, na pera. Naririto naman po ang aking ulat bilang Transportation Committee Chairman. November 18, kasama ang lahat ng opisyales ng BSL TODA ay iniluhog ng samahan na maaprubahan na ng buong konseho ang inihain na resolusyon na nag-e-endorso sa samahan para magkaroon ng prangkisa. Ibinalangkas ang lahat ng mga alituntunin sa gagawing inventory sa pangunguna ng ating punong barangay Ruel Marpa at lahat ng opisyales ng TODA at ang inyong lingkod. Isa sa mga kondisyon na pinatupad ay ang pagpapakita ng orihinal na kopya ng ORCR at aktual na unit ng kanilang miyembro at magiging bagong miyembro. Bilang paghahanda naman noong November 21, kasama ng mga BSL TODA officials ay isinaayos na ang mga listahan ng mga miyembro at hindi pa miyembro ng samahan na sasailalim sa physical inventory at itinakda na rin ang mga magiging responsibilidad ng bawat opisyal sa gawaing ito. Kaya naman sa loob ng 4 na araw, mula November 23 hanggang 26, ay tuloy-tuloy na isinigawa ang physical inventory na nilahukan ng mahigit 400 tricycle units na nakiisa at sumunod sa pamunuan ng BSL TODA at sa barangay. At ang pinal na listahan ay inilabas noong December 5, 2020. Sa mosyon ng inyong lingkod bilang Committee Chairman ng Transportation sa isang regular council session na ginanap ng December 7, 2020, ay buong pusong inaprubahan ng konseho sa pangunguna ni Kagawad Lorly Alejo, Kagawad Andy Atienza, Kagawad Tess Bawag, Kagawad Mike Untalan, Kagawad Tope Omega, Kagawad Frank Lineal at SK Chair Jenny De La Torre ang resolusyon na nag-e-endorso sa 400 tricycle units na sumailalim sa inventory at nakakumpleto ng mga requirements ayon sa ginawang alituntunin. Kaya naman ng December 10, 2020, matapos ang mahigit 20 taong paghihintay na magkaroon ng pagkilala ang Barangay Santa Lucia TODA, ay sinelyuhan na ng ating punong Barangay Ruel Marpa ang resolusyon ng inyong lingkod upang ganap na maipasa sa City Council at sa TFB at maitaas na sa mga kinauukulan ang ating hiling na magkaroon ng sariling prangkisa.
December 11, makatapos pirmahan ng buong konseho ang TODA resolution at makumpleto ang iba pang mga requirements ay isinumite na ng mga opisyal ng TODA ang mga ito sa City Secretary's Office at sa TFB para sa final review. Bilang chairman ng Homeowners Association, NGO, People's Organization at iba pang samahan sa ating barangay, mayroon po tayong panibagong hamon sa mga asosasyon at samahan. Dahil na rin sa biglaang pagpanaw ng dalawang kinikilala nating mahuhusay na leader na siyang kumatawan sa atin sa City Development Council sa mahabang panahon na si Ate Tess Monera ng GK Pag-asa HOA at Kuya Dado Tamayo ng Calderon HOA, ay kinakailangan nating muli na magkaroon ng tinig ang ating barangay sa ating syudad. Kaya naman, inihahain po natin ang resolusyon na magbibigay ng akreditasyon sa lahat ng mga asosasyon natin sa barangay na maaaring makasunod sa mga rekisitos na itinadhana para sa kanila. At bilang AOR Kagawad in charge ng Sitio 4, narito naman po ang ilan sa ating mga nagawa. 10 oras ng gabi ng isang menor de edad na taga Sitio 4 kasama ang kanyang ina ang humingi ng tulong dahil sa pananakot ng isang lalaking lasing na di umano ay nag-aktong bubunutan sila ng baril dahil sa gitgitan sa maliit na kalye sa Natividad Subdivision. Tinungo ng kapulisan kasama ang inyong lingkod at Vauci ang nasabing lugar upang puntahan ang sospek para maimbitahan, ngunit ito ay hindi tumugon. Sa tulong ni Ms. Deng Nebrida at Ms. Amy Johnson ay napagharap kinabukasan ang mga nasangkot at nagkaroon naman ng maayos na usapan. Paskong Pasko ay muntik nang magkaroon ng sunog sa Interior 3 ng Jose Abad Santos Street. Rumesponde tayo kasama ang ilang pulis at BPSO sa isang tawag mula sa kanilang presidente Melinda Matias dahil may isang lalaki na lango sa alkohol ang binalak na sunugin ang kanilang bahay dahil sa personal na alitan sa kanyang pamilya. Mabuti na lang at mabilis na napansin ang usok at ang lumalaking apoy ng kanilang kapitbahay kung kaya mabilis na apula ito. Samantala ang suspect ay ipinakausap sa ating punong barangay at pansamantalang dinitain sa barangay hanggang sa mahimasmasan. Sa dulo pinatawad pa rin ang nasabing residente ngunit binalaan na paaalisin na siya ng kapitbahayan kung muling maglalasing at mawawala sa kanyang sarili. January 1, sa gitna ng tahimik na kasiyahan sa pag-welcome ng taong 2021 ng alas 12 ng hating gabi, isang grupo ng mga motor na may maiingay na tambutso ang ating ipinahabol sa ating mga barangay tanod para madala sa ating barangay. Pinakumpiska natin ang kanyang sasakyan at nagharap kami ng bandang umaga pagbukas ng bagong taon. Nagkataon na ang suspect pala ay isang Indian national na nangungupahan lamang sa ating lugar. Tinanggal ang kanyang maingay na muffler at ito ay kinumpiska ng ating mga tauhan. Pagdating ng umaga ng parehong araw, isang tawag naman na humingi ng tulong mula sa P. Burgos Street ang ating pinuntahan kung saan natagpo ang walang buhay ang isang senior citizen na babae. Kasama ang pulisya at BPSO, pinasok natin ang lugar at kinausap ang mga malalapit dito. Napagpasyahan ng pamilya na hindi na ito ipautopsya dahil wala naman itong kaaway sa lugar. Buwan ng Pebrero ng taong kasalukuyan nang magkaroon ng 5 kaso ng dengue mula sa Mabini, J. Basa at Humabon Streets ng Sitio 4. Dahil dito ay nagsagawa tayo ng OV larvae trap kasama si Sanitary Inspector Aaron Villanueva at CHW Babette Vergara. Sinundan ito ng clean-up drive ng umaga sa buong sitio kasama naman ang mga BPSO, street sweepers, Unbound, 4Ps Libre Group at Councilor Joe Visaya and staff para sa merienda. Kinahapunan ay pinagpaguran naman ang dengue spraying nina XO John Galvez, Sir Fermin Tauyan at Miss Gang Paler at maintenance crew para masiguro na hindi na madaragdagan ang mga dengue cases. Bilang pagsunod sa responsibilidad ng isang barangay official, kasama ng media personnel na maging witness sa mga kumpiskadong iligal na droga, ayon na rin sa pagsunod sa Section 21 ng RA 9165 o mas kilalang Comprehensive Dangerous Act of 2002, ay ang inyong lingkod ay makailang ulit na tumayong witness sa mga sumusunod na drug inventories. December 11, January 20, January 28, February 16, February 25, March 4, at March 9. Bagamat ito ay delikado at nakakatakot para sa aming mga opisyal, ito ay bahagi pa rin ng aming pagganap sa aming mga sinumpaang tungkulin.
Bilang pagsunod sa mandato ng ating Presidente Rodrigo Duterte, ay nagsagawa ng cleanup and clearing operation kasama ang ating mga kaibigang Kagawad Lorly Alejo, Kagawad Tupe and SK Chairman Jenny De La Torre, ex Galvez, mga BPSO at Kapitan Ruel Marpa sa kabuuan ng Sitio 4. Bilang tulong sa kakulangan ng ating mga tauhan dahil sa biglang tumaas ang bilang ng COVID cases na kailangang bantayan, kasama po ang mga BS Toda Marshals, ay 4 na araw po kaming nagsita sa Bonifacio mula March 20 hanggang 23 sa matamang pagsusuot ng face mask at face shield. March 24 nang malift ang lockdown, ay muli na pong nakabalik ang mga tanod sa area ng palengke. Bilang AOR Kagawad ng Sitio 4, ay pinipilit pa rin natin na maaksyonan ang mga maliliit na trabaho upang makatulong sa ating barangay, katulad ng pagtatanggal ng mga kalat sa Burgos Street na maaaring pagsimulan ng sunog. Salamat Mr. Tauyan at EPWMD, bagamat may natitira pa. Ang problema sa kapirasong kahoy na nakasabit sa wire ng Meralco, ang nasirang gutter na nasagasaan ng truck ng basura, ang open manhole o drainage sa kanto ng Humabon at Ponce Streets, malaking puno sa loob ng Interior 1 Jose Abad Santos. Ito po ay nilalapit natin sa mga concerned agencies at sa ating punong barangay upang matulungan tayo na matugunan. Sa huli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig at pangunawa na ako ay hindi pisikal na nakalahok sa ating asembleya. Ako po ay may nakasalamuha na first contact ng isang pasyente na sa rapid test at habang wala pa po ang confirmatory report at hindi pa nasaswab ay sinabihan na po ako ng ating doktora na mag-precautionary quarantine upang hindi mailagay sa alanganin ng ating kapitan, mga kagawad at kapwa empleyado. Ako po ay nakasuot ng face shield, face mask at nagdistansya sa aking kinausap. Sa ganitong klase ng panahon, kailangan natin ng matinding pag-iingat sa ating mga kasama. Ang pag-iingat ng sarili ang tanging nating maitutulong upang maproteksyonan ang lahat ng nakapaligid sa atin. Please wear mask, face shield, and observe physical distancing. Maraming salamat po.